siya na hanggang ngayon po nakita ko yung potential po talaga na paano po siya hinubog ng Panginoon. So, hindi lang po siya hindi ko lang siya nakita as a loving na anak, hindi a mighty man of God. Patrick Sahagún. Jim Patrick Sahagún. Yan, good evening po sa bawat isa. Good evening! So medyo nagkahabol pa tayo. Yan, so kamusta naman po ang bawat isa? Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Lord? Amen! Amen. So, yan, before we start po, may I invite everyone na tayo po'y manalangin. Lord God, we thank you po for this evening, Panginoon. Dalangin po namin na kayong sumama sa amin sa lahat ng ituturo sa gabing ito, Panginoon. May you control my lips, Panginoon, na kung ano yung kalooban mo lang ang masabi ko, Lord. And may you touch the hearts ng lahat ng mga nandito, Panginoon. And patuloy kami nagtitiwala sa inyo, Lord God, na may babaguhin ka po sa puso ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang mag-reveal, Panginoon, ng iyong salita. Ikaw ang tumulong sa amin ng Holy Spirit na mag-interpret nito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And lahat ng ito'y binibigay namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Naalala niyo po ba yung preaching last week? Sino pa nakakaalala ng preaching last week dito? Yan. The parable of, ano po? Ano ba? The prodigal son. Yun. So, nakinig ang bawat isa. Ngayon naman po, ang aking ituturo, binigay ng Lord is, yan. The parable of the unjust steward. Pag sinabi bang unjust, anong ibig sabihin po nito? Hindi tapat. So, steward is yung pinagkatiwalaan. So, first slide po. Next. Sabay-sabay po nating basahin. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, May isang mayamang lalaki na may katiwalang nagmamanage ng mga property niya. May nag-report sa kanya na inaaksaya ng manager ang kayamanan niya. Kaya pinatawag niya ang manager at sinabi, ano narinig ko tungkol sa iyo? Bigyan mo ako ng better report at minamanage mo. Kasi tatanggalin ka na sa trabaho mo. Sinabi ng manager sa sarili niya, anong gagawin ko ngayon? Tatanggalin na ako sa trabaho. Hindi naman ako malakas magtungkal ng lupa at nahihiya naman ako malimos. Alam ko na. Ay. Kaya tinatawag niya sa isa sa may utang sa amo niya. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa amo? Sumagot siya, 100 galon ng olive oil. Sinabi naman ng manager sa kanya, ito ang listahan ng utang mo. Bilis, umupo ka at gawin mo 50. Tinanong naman niya ang isa pa, magkano ang utang mo? Okay. Yan, tuloy ko po habang wala pa. Magkano ang utang mo? Sumagot siya, isang sako ng wheat. Sabi naman ng manager sa kanya, ito yung listahan. Ayan, tuloy po natin. Ito ang listahan ng utang mo. Gawin mo 80. Yan, gawin mong 80. Pinuri ng amo ang ginawa ng manager. Kasi madiskarte siya. Ang mga anak ng bundong ito ay mas madiskarte sa pakikitungo sa kapwa nila kesa sa anak ng liwanag. And nandiyan na po ba? Verse 9. Ayan, nagsalita pa si Jesus. Pakituloy po. Tapos Jesus, sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo ang pera ng mundong ito para sa Tuwag kayo ng kaibigan para pag naubos yon, tatanggapin kayo sa tirahang walang hanggan. Ang tapat sa kaunti ay tapat rin sa marami, at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan?
At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang alipin ang pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either i-reject niya ang isa at mamahalin ang pangalawa. O kaya naman, magiging loyal siya sa isa at aawayin niya ang pangalawa. Hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at pera. Verse 14. Nang marinig po ito ng mga Pharisees, nilait nila si Jesus kasi mukhang pera sila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, nagkukunwari kayong matuwid sa harap ng mga tao, pero ang laman ng mga puso nyo, alam ng Diyos. Ang kinoconsider kasing mahalaga ng mga tao ay walang kwenta sa paningin ng Diyos. Yon, makikita po natin sa mga previous preaching sa Luke verse 15, the parable of the lost sheep, penny text po. The lost sheep, the parable of the lost coin, the parable of the prodigal son, and it illustrates the father's yearning love for the lost. Ito po yung mga pinapahiwatig nitong mga parable na to. And ngayon po, as we study itong Luke 16, hahatiin po natin ito sa tatlo. The first one po, sa Luke 16, 1-8, sabi po dito po naman, he tells the parable. Dito sinasabi yung parable sa 1-8. Sa next one naman po, ito yung application ng parable, which is makikita natin sa 9-13. And sa 14-15, ito naman po yung respond ng mga Pariseo na nakakinig kay Jesus. Sabi nila, itong parable po, familiar mo ba kayo sa parable ng the unjust steward? Anyone po? Familiar. So, yung iba. So, sabi, the parable of the unjust steward is isa sa pinakamahirap intindihin ng madaming tao. Madaming nalilito. Ano nga ba talaga yung meaning nito? So, wait lang po yan. So, madaming nag-iisip kasi, ikakwento ko na lang. So, sabi kasi dito, etong steward na to, merong isang rich man, tapos may steward, tapos, ito po ay pinagkatiwalaan ng rich man yung steward that may nabalitaan yung rich man na may ginagawang mali itong steward na to. Kaya, pinuntahan niya yung steward, pinapunta niya, at sinabi niya, ilagay mo lahat ng ginawa mo, lahat-lahat, sulat mo, at tatanggalin ko na kita. Tapos, dahil sa kaba ng steward na yon, kinabahan siya. Anong gagawin niya? Tatanggalin na siya sa work niya. Hindi siya marunong, hindi siya malakas para magtrabaho, or nahihiya siya para, para magmakaawa. Kaya, nag-isip siya ng ibang way. Tinawag niya yung mga may utang sa amo niya. Tapos tinanong niya, magkano po ang utang mo sa akin? Sino ba? Papa, magkano yung utang mo sa akin? So, sabi niya, ano yung una? So, ang sabi niya is 100. Tapos sabi ko, okay, sige, gawin mo na lang tong 50. O, isulat mo, ito ang bill mo, ito na yung bill mo. 50 na, hindi na 100. So, tinawag niya yung pangalawa. Mama, magkano yung utang mo sa akin? 100 ulit. So, ito, gawin mo tong 80. So, yung isang may utang sa mayaman is nabawasan, nakalahati, naging 50. Isa naman naging 80. Tapos, kung titignan natin, tingin nyo ba may karapatan ako, kunwari ako yung servant, may karapatan ako para bawasan ko yung utang nila sa amo ko? Binawasan ko, tapos ang saya mo kasi naka-discount ka na. So, pero pag nakita pa natin dito sa parable, pag kinontinue, sabi, yung amo, pinuri pa yung servant sa ginawa niya. So, di ba parang nakakalitaw? Bakit pinuri? Parang hindi naman tapat yung ginawa ng servant. So, dito, usually nalilito yung mga tao. Kasi madaming nakaka-misinterpret ng storya na to. So, ngayon po I hope na sa pag-aaral po natin sa parable na ito is gets po talaga natin kung ano yung pinaka-point ni Jesus dito sa parable na to. And the first one, the parable itself, makikita sa 16 verse 1-8. A wasteful steward. Sabi sa verse 2, yan. I am hearing bad stories. Sabi po ng rich man sa steward. I am hearing bad stories about you. So write down everything that you have done with my money
and my things, then you must stop working for me. Huminto ka na. Yung rich man is narinig niya, yung steward niya, na may ginagawang hindi maganda sa pinagkatiwala sa kanyang kayamanan. Kaya sinabi sa steward, sinabi ng rich man sa steward, ibalik mo, sulat mo lahat ng ginawa mo, lahat ng listahan at kukunin ko na sa iyo yung kayamanan ko. And the next one is the shrewd steward. Yan, pag sinabing shrewd, familiar po ba kayo sa term na shrewd? Yes. Yan. So, ang shrewd po is meaning is maparaan. Maparaan, ma-discard. Yun, ma-discard. So, the shrewd steward, which is makikita natin sa verse 3 to 8. And the steward reasons within himself concerning his dilemma. Ano yung mga reason niya? What can I do? Kasi nalaman na niyang, tatanggalin siya. Anong gagawin ko daw? I cannot dig, hindi ko kaya magtrabaho, mahina ako. I am ashamed to beg, nahihiya ako magmakaawa. Kaya sabi sa verse 3, sinabi ng, ayun pala. So he determines to act to ensure that others will receive him into their homes. Kumbaga, nag-isip siya ng paraan. Inisip niya kung ano bang magagawa niyang paraan para masigurado niyang may tatanggap pa rin sa kanya in the future kapag tinanggal siya sa trabaho. Kumbaga, nag-iisip ako ng diskarte ko. Kapag tinanggal ako ng amo ko, may tatanggap sa akin kapag tinanggal ako. So, anong ginawa po niya? Letter A, he calls for his master debtors. Tinawag niya yung may mga utang sa master niya. And the next one is, he changed their bills to reflect the smaller debts. Pinaliit niya yung mga utang ng mga may utang sa master niya. And letter C, ayan, it may give the steward simply remove what interest and incur with the debts. Kumbaga, posibleng ang ginawa is tinanggal niya yung mga interest, tapos binigay niya. So yun, magigets po natin ito. And the next one po, yan, medyo mabilis po ba? The unjust steward is commended. Commended means praise. Pinuri siya ng kanyang master for his shrewdness sa pagiging, diskarte o paraan. And the master, makikita na sa verse 8, the master praised the unrighteous manager, sabi ng linaw, unrighteous manager, because he had acted shrewdly. And hindi natin madedenay kung ano talaga yung ginawa ng steward na gumawa siya ng best advantage niya para maligtas yung future niya. And kung titignan po natin, bakit ganon? Bakit ganon yung sinabi sa parable? Do you think tama po yun? Kung based on our understanding na binawasan yung utang, ganon. And the question is, eto nga po ba talaga yung nangyayari? Yung nangyayari? Or something is happening behind the scenes na hindi natin nakikita? Kaya pinuri ng master, yung servant niya, kahit maduga yun, kahit kadugasan yung ginawa niya sa kayamanan niya. Kaya as we study the Word of God, napaka-importante po na whenever we study the Word of God, huwag natin siya aralin based on our own understanding lang, o ano yung naiisip lang natin. Pero ano yung tingin natin na sakto sa nangyayari sa atin? Or kung ano yung nangyayari sa sitwasyon natin. Do not interpret the Bible according on our own interpretation. But always allow po natin yung Bible na mag-explain. Ano nga po ba talaga yung nangyayari? Ayan, so, and isa po sa mahalaga is, i-check po natin yung panahon before, yung nangyayari before, yung culture before. And then, the culture that they are living is very different sa culture natin ngayon. Alam niyo naman po, familiar about sa culture natin. And once na hindi po tayo maging careful, possible natin ma-misinterpret yung sinasabi ng Lord. And I'll give you an example po para mas maintindihan natin to. In our culture, may company. Yan. So, company is considered the rich man and will hire an employee. Mag-hire siya ng empleyado para singilin yung may mga mautang sa kumpanya. So, etong steward na to is napagkatiwalaan, binigyan ng trabaho para maningil ng utang sa kumpanya. And etong steward is mangongolekta siya. Usually dito sa culture natin, di ba? O sisingilin kita ng utang mo sa akin, ng utang mo sa boss ko, sa kumpanya. Tapos, kapag siningil kita, ako babayaran ako ng kumpanya. Di ba ganun po nung usually sa mga credit card, yung gano'n tatawag, hello po, utang nyo, gano'n. So, after magbayad nung may utang,
dito sa empleyado, bibigay naman ng empleyado dun sa kumpanya. Which is, yun yung culture natin. But, the culture in this parable is different. Sa culture po na kasi ito is Jewish culture. The rich man will hire someone para maningil po sa mga taong may utang sa kanya, and that steward is allowed. Pwede. Allowed to put any amount. Pwede akong magdagdag yung steward na yun, kahit anong halaga. Papatungan ko ng malaki. As ayun, sisingilin ko sa may utang sa master ko. And whatever the amount she wants, lahat ng yun na nadadagdag ay mapupunta sa bulsa niya. Yes niya ba? Different po siya. So, isa, isisingilin niya, pas ibigay niya sa kumpanya magbabayad sa kanya. Then, dito naman sa Jewish culture, maniningil siya, pero ibibigay niya yung para sa boss lang niya, and ako bahala magdagdag. So, yun na yung bayad sa kanya. Hindi na siya babayaran ng boss niya, babayaran niya yung sarili niya sa tubong nilagay niya. Ganun siya. So, ganun po yung dito sa parable na to, yung mga Jewish tax collectors, di ba? Yan, familiar tayo. They are hired by the Roman government para mag-collect ng mga taxes. And, ayun naman, kaya madaming nagagalit po sa mga tax collector kasi grabe ang duga nila, ang laki nila magpatong, tapos napaka-unjust, di ba? So, yung mga patong nila interest, sa kanila din pala napupunta. Pero, allowed sila gawin yun. That's why, as we can see po, kaya madaming nagagalit sa kanya. Yan. Medyo nag-gets po ba? Nag-gets naman? Or gusto pa? Ay, gets naman. Isa pa? Okay na po. So, yun. And, kapag yun, kinolekta ng, ano ba tawag? This steward, yung utang is, masaya siya. Masaya siya kasi may patong siya. Masaya yung boss niya, nabayaran siya. But kawawa yung siningil na utang, di ba? And dito naman po sa steward na to, as we understand, kapag tinignan po natin siya, Jewish culture pala siya. So, ibig sabihin, hindi siya nanduga. Iba yung ginawa niya, maparaan. It means, nagbawas siya. Di ba, kanina, binawasan niya yung utang. Binawasan ko, ako yung steward. Binawasan ko yung utang ni Papa, 100, naging 50. Si Mama, naging 80. But, and, inalis niya lang pala yung halaga na para sa kanya. And inalis niya yung pera na kikitain niya. And kapag, after niya alisin yon, kinolekta niya, so kinolekta ko yung utang. So, maliit na lang utang nila. So, sila, na dito sa parable, sila na may utang, is masaya. Kasi feel nila, na-discount sila Uy, bawas yung utang ko, saya ko. So, ibig sabihin, si Mama din, saya. So, nakakuha ako ng favor or utang na loob sa kanila. So, naging mas close, naging ang tingin nila sa akin mabait. Pero hindi naman yun yung gusto ko may parating. So, ibig sabihin, may gusto akong kunin pa. So, parang, for my own future. Kasi aalisin na ako So, kailangan kong gumawa ng paraan. So, dun, bumilib yung master. So, masaya din yung master kasi bayaran naman siya buo Bayad siyang buo. Tapos, etong servant, masaya siya kasi nakagain siya ng kaibigan, nakagain siya ng tiwala, ng utang na loob. And etong mga may utang, masaya din kasi bawas yung utang nila di ba? So, the purpose of the parable is not to praise the steward sa pagiging dishonest niya. He is called unjust steward sa prior pa, being found. And he is commended, he is praised dahil sa pagiging shrewdness niya, sa pagiging maparaan niya, pagiging, madiskarte, yun. He did the best thing he can do to secure his future. And that's the point na gustong ipakita ng Lord sa atin. The next one po, ayan, Jesus, the parable applied. And Jesus comment concerning shrewdness, makita sa verse 8, ayan, for the son of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. The shrewd means is characterized by awareness, sharp intelligence, mautak, sense of practical. Practical daw sila. Tapos, kahit nagiging tricky yung nangyayari. Ayan, so Jesus observed, ayan, sorry.
Ayan. So, makita po dito natin, the son of this world, sinabi dito, ayan, for the son of this world are more shrewd. Sabi dito, the son of this world is the, ano po yun? The pre-believers or the unbelievers. And the sons of light, they represent believers. So, ang point nito is, yung point ni Jesus dito is unbelievers will do everything that they can do to ensure their future. Di ba? Lahat ng kaya nilang gawin, kahit manduga sila, makatapak sila, gagawin nila, they will plan, they will strategize, basta they will do everything para ma-secure yung future nila, para maging maayos. And in this parable, makikita natin yung unjust reward, ginawa niya lahat ng pwede niya magawa. Di ba? Para ma-ensure yung future niya. But sadly, sabi dito, the son of this world is more shrewd, mas maparaan. Kasi yung believers nowadays isn't like the unbelievers who give their best for their future. And ano po bang tinutukoy na future dito? Is yung heavenly future. Madami sa Christian ngayon is they are so busy sa mga kingdom, sa mga gawain for the kingdom of the Lord. Yet, the king, they, nakakalimutan na nila yung king, which is yun yung maglahatid sa kanila sa heavenly future, sa future nila. And the next one is Jesus' application of the parable. And I say to you, verse 9, and I say to you, make friends for yourself by unrighteous mammon, that when you fail, that they may receive you to everlasting home. Unrighteous mammon, mammon po means sa Aramaic word is for riches. So, tinawag siyang unrighteous kasi it is often, madalas siyang ginagamit for evil purposes. Or yun. So, next one is when it fails. Kapag yung riches mo ay nag-fail, kapag when you fail due to lack of riches, and they may receive you, they may, it means parang ito yung mga kaibigan natin through our mammon, through our riches. Some interpret this to refer God or Jesus. Others think that those you have helped, yung mga tatanggap sa'yo, yung mga tumulong sa'yo, or yung ang Lord, into everlasting habitation. Ay, eto po yung Lord will receive you into heaven. Yan. So, okay, the main point of the parable is the proper use is how can we make or proper use the riches na pinagkatiwala sa atin ng Lord. Use them with a view of eternity and be aware of the danger of riches. Kasi, kapag yan, nabulag tayo sa kayamanan, hindi din po talagang maganda. And then letter C. Yan. Letter C po. Jesus admonition faithfulness. Yan. Nag-start po ang Lord dito sa He who is faithful, what is this is faithful also in much. Sa Tagalog po, ang tapat sa kaunti ay tapat rin sa marami, at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Makikita po natin na napakalinaw sinabi dito. Kung tayo po ay mapagkakatiwalaan sa maliit na halaga, mapagkakatiwalaan din po tayo sa malaking halaga. And sa other one is, kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit na halaga, paano po tayo pagkakatiwalaan ng Lord sa mas malaking halaga? And after that, in-apply po dito yung mammon, yung material riches. Kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ano po ba yung tunay na kayamanan sinasabi dito? Ito yung spiritual riches na makikita natin sa parable of the talents. Familiar po kayo doon? Parable of the talents. Yun ay yung master is may 3 servant, tapos pinagkatiwala niya yung mga kayamanan niya, and yung 2 servant is naging maayos, napalago nila, na doble nila yung pera. Tapos, yung isa namang servant, tinago. So, hindi siya naging practical, hindi niya pinalago. And after yung tinago, inalis sa kanya ito. Na makikita sa 29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit kakaunti, nasa kanya, ay kukunin pa. Kahit konti na lang kukunin pa. Eh, makikita po natin dito na tayo po, lahat ng pagmamay-ari natin sa mundo ito,
Actually, we are simply a steward. Pinagkatiwalaan po tayo ng Lord. And wala talaga tayo pagmamayari kasi nga, di ba, is tayo ay foreigner. Di ba, hindi naman talaga tayo nandito. And the truth is, it's all by the grace of God na mayroon tayo nito, pinagkatiwala sa atin ng Lord. And the question is, sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Lord, nakikita ba ng Lord na faithful tayo? Yan. So, patapos na po ako. So, the next one po, the Pharisees' mockery of Jesus. So makikita natin sa Luke 16, verse 14. Sabi po dito, ito yung reason kaya yung mga Pariseo, they are lovers of money. We should therefore expect na lahat ng lovers of money will act. Parang ganoon din yung mga Pariseo. Nagreklamo kasi sila. Now the Pharisees who were lovers of money also heard all this and they derided him. And usually, sa mga worldly Christians, hindi nila tinitake si Jesus na seriously about sa kanila mga material riches. And anong respond ng Lord na makikita sa 15? And He said to them, you are those who justify yourself before men. But God knows your heart. Alam ng Lord din nasa puso mo. Kung, sabi dito, for what is highly esteemed among man is an abomination in the sight of God. Kung ano yung sa mga tao is nakikita nila sobrang halaga, pero para kay Lord, wala lang halaga yun. And they seek to justify na, eto Lord, ganito, pero alam ng Lord yung puso ng bawat isa eh. Merong, yan. So, and the Lord, usually, hindi niya madalas, hindi, kung ano yung tingin natin, hindi ganun yung tingin ng Lord. So, mahalagang talagang alamin natin kung ano pa talaga yung tinitignan ng Lord. Then, the conclusion po. The parable of the unjust steward is designed to stimulate our thinking about the proper use of material riches. Hindi pinuri ng Lord, hindi pinuri yung steward dahil sa kanyang kadugasan na ginawa, but dahil sa kanyang pagiging maparaan sa pinagkatiwala sa kanya na kayamanan. Especially sa ating future, which is what? Eternal life. And the second one, Jesus teaches us to be shrewd in our use of material riches. And gamitin po natin ito para mas papalago ang Lord. Hindi yung parang itago lang natin. Kasi there's a dangerous side ng material riches na makikita natin sa 1 Timothy 6:9-10, which is yan. So sabi dito, those who want to be rich are falling into temptations and into trap and into many foolish and harmful desires, which plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all evils. And some people in their desire for it have strayed from the faith and have pierced themselves with many pains. So, wag po natin hayaan na yung money is yung maging master natin. And gamitin natin siyang servant. Sabi niya, di ba, naalala niyo yung sinabi, money is a good servant, but it is a bad master. Hindi po tayo maliligtas gamit ang ating kayamanan. We cannot earn the salvation using our riches. And salvation is a free gift of the Lord sa bawat isa. But siguradong kapag hindi natin ginamit yung kayamanan na pinagkaloob sa atin, hindi natin to ginamit sa tamang paraan na ayon sa Lord, posible malaking chance na ito ang magpapaalis sa atin sa Lord. Which is makikita natin sa 1 Timothy 6:9-10. And mag-iwan po ako sa inyo ng dalawang katanungan as I end. Next po. Ayan. So, are you shrewd with the use of the riches presently entrusted to your stewardship? Nagiging maparaan ka ba? Or nagiging faithful servant ka ba sa kayamanang pinagkatiwala sa iyo ng Lord? Are you using them to make friends, to please God, who can receive you into everlasting habitation when your material riches are no more? Or hinahayaan mo lang po yung mga bagay na dumating, so parang just go with the flow ka lang? Or tulad ka ng servant sa parable of the talents na may pinagkatiwala sa kanya ang
rich man, pero tinago lang niya doon at hindi niya pinalago. Yun. So remember the word of Jesus. Yan, the next one. Yan, sa Tagalog po tayo. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ayun lang po. Yan, so thank you po kayo. Maraming salamat. Marami kami natutunan ngayong gabi ito. May natutunan ba kayo? Alam mo, nakakatuwa. 5 bagay ulit ang natutunan ko. Ito, sinulat ko eh. Ang PKPPP. Dami, di ba? Unang P na natutunan ko. Di ba, sabi doon, yung sa huli niya sinabi na, yung sa conclusion niya, ano ba yung conclusion, kuya? Pakibalik. Yan. Ang unang conclusion, doon sa huli-huli na po na yun, sinabi niya. So, makikita natin yun sa Luke chapter 16, verse 8. Yan. The parable of the unjust steward is designed to stimulate our thinking about the proper use of material riches. So, ang unang P po na natutunan ko ay ang paggamit natin, P as in paggamit natin ng yaman sa matalinong paraan. Paano ba natin ginagamit ang ating mga kayaman? Actually, mayayaman tayo, right? Amen. Amen. Bawal magsabi na hindi po ako mayaman, pastora. Actually, marami po akong utang. Bawal magsabi nun. Dahil kailangan daw pong angkinin natin na tayo ay pinagpala ng Panginoon. So, how do we use? How do we use our material riches? Yan ang una kong natutunan. So, ito ay nagtuturo sa atin na dapat po ay gamitin natin ang mga yaman natin sa matalinong paraan na magbibigay ng spiritual na kapakinabangan. So, paano ba mangyayari yun? Di ba? Una, kapag halimbawa meron tayong mga blessing materially, nakikita mo na merong nangangailangan, anong dapat mong gawin? Magdamot. Ayun, dapat ba na magdamot o ipagdamot? So, no. Yung una ko natutunan, thank you, Kuya Pat. Actually, talagang ang hirap intindihin ng parable na to. Kasi parable with a twist ang ginawa niya. So, hindi natin alam na doon pala sa culture ng Jewish, no, na ganun pala sila. Na meron palang ganun na halimbawa yung steward, uutusan ng amo, tapos dadagdagan o papatungan yung kanyang paniningil. So, ngayon ko lang nalaman yun. So, thank you for that, Patrick. Ang pangalawa, ang letter K. Ano yun? Saan po makikita yun? Nakita ko sa Luke chapter 16, verse 10. Ang sabi ang tapat sa maliit na bagay ay tapat din sa malaki. Diba? Ang ganda na panghawakan natin na talagang maging tapat tayo sa maliit, dahil doon naman nagsisimula po ang lahat. Ito ay nagpapaalala sa atin na maging tapat tayo sa lahat ng oras. Yan. At maging ito man ay maliit o malaking bagay. Salamat, Lord. Thank you, God. Pinaalala mo na kami ay maging tapat. Amen. Yung pangatlong P, ilan na ba? P, K, P, P, P. O, meron pa tatlo. Ang pangatlong P ay meron tayong pananagutan. Tayong lahat ay responsible. Kaya kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, paano pa kaya ang malaking bagay? Ang ganda ng paalala sa atin. Ito ay nagpapakita na mananagot tayo sa Diyos. Sabi po mananagot tayo sa ating Panginoon. Haharap tayo sa Kanya doon sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin, tapos hindi natin na i-handle ng mabuti. Hindi lamang po ito yung ating mga finances, kundi maging
sa ating mga spiritual na buhay, sa ating ministry, lahat po yan ay pananagutan natin sa Diyos. And number 4, P, is pagpili natin sa Diyos kaysa sa yaman. Kahit na anong ibigay ng mundong ito, halimbawa, Venus, bibigyan kita ng 1,000,000. Si Kristo ba o yung 1,000,000? Sagot? Kristo. Nag-isip. Bibigyan ko kayo ng 1,000,000. Si Kristo ba o 1,000,000? Kristo. Siyempre, si Kristo, di ba? Amen. Siyempre, si Kristo isasagot nyo ngayon. Paano kung ipilit sa inyo na 1,000,000 o 2,000,000? Si Kristo? Ayan, manala. Amen. Sabi nito sa Luke chapter 16 verse 11, pakinggan niya. Kaya kung hindi kayo naging tapat, na hindi matuwid na sa kayamanan, sino magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ito ay nagpapaalala sa atin na piliin daw natin ng higit sa lahat ang Panginoon. And last P, yan. Ito maganda yung last P. Pagpapahalaga sa bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang hindi makatarungang katiwala, di ba? Pinuri siya dahil sa kanyang katalinuhan, sabi ni Kuya Patrick. Hindi naman siya pinuri ng dahil sa kanyang kasipagan dahil naging wise siya, di ba? Ngunit tayo ay tinawag ng Panginoon para pahalagahan natin ang lahat ng bagay na higit pa dapat sa mundo. So yun, natandaan niyo yung limang yun? P, K, P, P, P. Napaubos si Kuya Fred. Okay, so yun po. Salamat sa Panginoon dahil napakaganda ng parabola na ito. Ang dami nating natutunan at nawa ang mga yan ay hindi lang hanggang dito, kundi bakunin natin sa bawat araw. Mas pahalagahan natin ang Panginoon kaysa sa ano pa mang higit na bagay na nandito sa ibabaw ng mundo. Amen? Amen. Praise God! Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Our Heavenly Father, we thank you and we praise you, O God. Sa bawat paalala mo sa amin, Panginoon, salamat. Ang aming mga spiritual eyes ay namumulat. Ang aming mga spiritual ears, Panginoon, ay patuloy naming nagagamit sa pakikinig sa inyo. Salamat po sa bawat sandali na tinuturuan niyo kami. Lalo na ngayong gabing ito, Panginoon. Ang dami po naming natutunan na mas pahalagahan namin yung mga bagay, Panginoon, na makalangit. Mapagkatiwalaan kami sa kaunti hanggang sa malaki, Panginoon, sapagkat yan ang nais mo. Lord, ano man yung mga bagay na pinagkatiwala niyo sa amin, patuloy, Panginoon, na tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na mapalago po ito. Salamat, Lord, sa gabi ito na ginamit mo mensahero na si Patrick. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy, Panginoon, na bigyan pa ng mas malawak na karunungan. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, upang magawa niya ang gampanin niya sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya, maging sa kanyang personal na buhay at personal na pakikipag-ugnayan sa iyo, O God. Continue to bless him, O God, mightily, and use him, Lord, as your vessel, O God. Salamat po. Maging kami na mga anak mo na narito ngayon, Panginoon. Tunay nga na napagpala kami sa gabi ito dahil inuna ka namin. As you said in your word in Matthew chapter 6 verse 33, that always seek you, O God. And all those things shall be added unto us. Yan ang pangako mo, Panginoon. Na ang lahat ng bagay na hinihingi namin sa inyo ay idaragdag mo lamang sa amin. Kung kami ay patuloy na hahanapin ka, Panginoon, at ikaw ang aming Diyos na laging makasama, O Lord. Salamat sa gabi ito. Patuloy niyong pagpalain ang aking mga kapatid, Panginoon. Salamat sa bonding. Salamat sa eating fellowship. Salamat sa protection
protection, Panginoon. At salamat kahit ang bilis ng araw, puro kami pagod, puyat, Panginoon, napipressure kami sa lahat ng mga ginagawa namin. Salamat sa inyo dahil ikaw pong nagbibigay ng comfort sa amin, lalo na sa ganito naming gawain, Panginoon, ang midweek service. Pagpalain niyo po ang bawat isa na hindi lamang po kami ang makarinig ng iyong salita, kundi lahat po ng mga kasama namin sa aming mga tahanan, Panginoon, lahat ng aming mga kapatiran, at higit sa lahat, yung mga mahal sa buhay namin na hindi pa nakakilala sa inyo. Bless them all, O God. Salamat po sa gabing ito and bless our food, Lord, na pagsasalu-saluhan. Sa iyo po ang papuri, pagsambat, pagluwalhati, and as we go home, cover us with your precious blood, the blood of Jesus, the blood of the Lamb. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Meron na po tayong konting pass. Makakaupo na po tayo. So maraming salamat sa mga nanonood po sa ating sa FB Live. God bless you po. Now mga kapatid, meron na po kaming announcement. Kami po nila Pastora ay this coming Sunday ay wala po. Kasi kayo po ay may punta ng... Hindi tayo. Ano ba? Ayun. Kayo pa pupunta ng Cagayan de Oro. So, pakisama po kami sa inyong panalangin. But it's not a vacation. Actually, kayo po ay mag-speak sa Couples Fellowship. May have been request ng isang church doon. And nagkaroon po kasi ng dagdag dahil sa pong church din na kakilala Ate Giselle ay in-invite na rin po ang Unico para mag-speaker nila. So, sa Sunday, dalawa po yung gawain kakalapin namin sa umaga ay yung sa Jesus for All Nations po. Isa po siya sa malaki rin pong church doon. Sabi nga po sa akin kahapon, Pastor Reyes. Almost 400 to 500 po yung attendees nila. Ginaganap po yun parang sa plaza. Yun, so umaga oras nga yung start. So please pray for me, for us. Gamitin po kami ng likod ng Panginoon doon para sa kanyang mga likod na maging daluyan po na magpapala. And then sa afternoon naman po ay sa Couples Fellowship na. Kami po ni Pastor Reyes. So we are asking for your prayers. Samahan nyo kami, bagamat kami po nandoon, but actually it's our ministry na magre-represent doon. So please include us in your prayer. So alis po kami ng Friday, alas 3 yung aming flight. Ang balik na po namin ay Wednesday po. So next week, midweek, nandito na po kami. Amen. So please pray sa amin po sa mga Tuesday, okay. So sige, maraming po salamat. God bless.